video ito is meron tayong pag-uusapan isang bagay o isang motorsiklo na talagang swak na swak sa mga katulad ko na naghahanap ng budget friendly, low maintenance, at saka hindi siya matakaw or matipid siya sa gasolina. Ayan, kung andyan ka na sa puntong ito, huwag mo kalimutan na ikaw ay mag-like, i-hit mo din ang notification bell para ikaw ay updated sa mga video ko. Tara! So guys, naghahanap ba kayo ng motor na talagang budget friendly at saka yung astig ang datingan at saka hindi na siya masyadong madami? Kung gusto mong i-modify yung motor is hindi na siya kailangan ng marami pang kailangan pa modification sa body kasi ang pormahan niya is talagang Harley Davidson concept na siya, no? So kung gusto mo ng ganitong motor na concept ay marerecommend ko sa iyo ang Skygo Boss 150. Ayan, so si Skygo Boss 150 ay grabe, hindi siya matakaw sa gasolina, at saka yung experience ko dito is nung pumunta ako ng Panabo, Davao to Panabo, at saka uwian na, back and forth na yon ang pagpunta ko. So ang napagas ko lang is 150 at saka nakauwi na talaga ako dito sa Davao. At saka hindi siya talaga masyadong malakas kumain at malakas din naman siya pagdating sa pormahan, hindi ka mabibitin. So pag-usapan natin yung mga bagay din at saka experience na nangyari sa akin while nag-o-own ako ng ganito. Ayan. At saka guys, napansin ko lang nung mga first and second week ko nag-own sa motor na ito, grabe yung vibration niya, grabe yung ang makina is nagbabibrate talaga siya. Tapos nagtaka ako kung bakit, ano bang nangyayari sa motor na to, bakit grabe maka-vibrate, lalo na pag pinatakbo ko talaga siya ng nasa 50 and above. Grabe yung vibration. So meron akong mga ginawa na mga bagay na effective naman, at saka ang nangyari is naging less yung pagbabibrate niya. So I will share to you kung ano yung mga bagay na ginawa ko. Ang ginawa ko lang guys is pinagawa ko yung tambucho niya. So meron kasing paggawaan ng tambucho dito sa Davao, kaibigan ko. Ayan, ilalagay ko din yung pangalan niya dito sa vlog na to. So siya pala si Reggie Villanueva. Grabe, napaka angas kung gumawa siya talaga, at saka ang tunog niya is napaka solid talaga, hindi ka talaga magsisisi pag doon mo siya ginawa. So napagawa yung aking tambucho sa kanya, naging minimal na lang. So from for example, from 80% yung grabe yung vibration, so after nun ang vibration niya is nasa mga 30% na lang. Hindi talaga siya nawala totally yung vibration, meron pa talaga kahit papano, pero naging less talaga siya. And advice ko din sa mga bagong kumuha nito ng Boss 150, kasi sabi din ng mga nauna sa atin is kung gusto talaga natin na hindi siya mag-vibrate, dapat i-change natin yung mga rubber bushing niya, kasi sa konti lang, masyadong walang rubber bushing or hindi talaga marami or makapal yung rubber na nakalagay. So yun ang advice ng iba sa atin. So ayan, i-share ko din kung ano yung mga ginawa ko ngayon sa aking motor, kung ano na ba yung forma niya. Tara. Hello guys, ayan pala, ito na pala yung forma ng aking Boss or Skygo Boss 150, no? So ito na yung formahan niya na makikita natin. So meron ng mga changes. Ito pala yung mga bata dito sa amin guys. So hi ba? Hi.
So, yan pala siya. So, ito na yung pormahan na ginawa ko dito. So, almost 1 month in the making. Almost 1 month in the making din itong aking concept. Hindi pa talaga to siya kompleto kasi hindi naman tayo kagaya ng ibang mga vlogger na marami yung pera at saka madali lang para sa kanila ang pag-concept kasi ayan, marami na talaga silang pera, tapos hindi na sila bibili ng mga ganitong klaseng motor kasi itong motor natin is ang SRP niya is nasa 50,000 pesos yung pag i-cash mo siya, pero kagaya sa akin hulugan pa to hulugan pa lang itong aking motor kasi hindi naman tayo nag-earn talaga ng malaki dito sa sa Facebook at saka YouTube. So hulugan muna tayo. So ito guys, so simulan natin yung mga factor or mga changes na nilagay ko sa aking motor, ginawa ko sa aking motor. So first, una tayo sa dito. So sa front sa front fork or front suspension. So ang mga nagawa natin dito sa front suspension is pina-extend natin siya ng 2 inch yung pa-extend natin. So dito yung extension na ginawa nila sa loob, sa loob siya in-extend. So doon siya sa may Catalonan Grande ko pinagawa. Tapos yung rubber dito, hindi na kasi dito lang, hanggang dito lang yung rubber, so hindi ko na siya binalik din. So yun yung mga yun talaga yung una na ginawa ko. At saka dito meron akong nabili doon sa dati, meron akong nabili na handlebar sa mayroon kasing chop shop dito sa may amin, so doon ko din to siya nabili. And tapos ito din yung mga changes natin, hindi ko pa siya napinturahan. Siya 2 inch or matawag dito 2 inch na handlebar extension. So ito na yung mga changes. Pero itong throttle cable niya is yung throttle cable niya is stock pa rin. So yung ginawa lang natin is dito kasi ito nakadaan dati, dito yung throttle niya dito, tapos dito. So ginawa natin dito na lang, dinirect natin at saka hanggang dito. Tapos ito namang natin, kasi mataas na yung manubela, itong ating hydraulic hose, hindi ko alam kung anong size nito, basta isa din to sa mga ginawa natin. Ayan. So napakataas, kaya kung papataasan ko pa yung ating extension or ating fork is kaya pa, or ating handlebar. Tapos ito namang guys, itong clutch cable natin, hindi na to sa kanya. So yung nilagay natin na cable ng clutch cable dito is clutch cable ito ng Rossi Chariot, Rossi Chariot. So ayan. Tapos dito na talaga mataas kasi yung clutch cable ng Rossi Chariot. So ito din itong tawag to switch ng ating ilaw, mga switch ko pa to dati na mga di ko na binigay or hindi ko siya talaga binigay sa iba. At saka dito naman tayo sa may likuran. So dati chrome ang nito, sorry sa dumi, chrome ito, pero pininturahan natin ng black. So black na ito. Tapos baka nagtaka kayo, ganyan na parang naka-atras na yung ating tawag dito fork natin. So kasi pina-extend kasi natin to. Ayan, so pina-extend natin ang ating swing arm ng 2 inches. So yung ginawa na nag-extend dito niya, in-extend sa may dito talaga na part sa loob. Hindi siya nag-extend dito kasi matrabaho na. Pag dito siya nag-extend, pag-extend siya ng dalawa dito, tapos mag-i-extend din siya dito. Itong rubber na dito sa ilalim, mag-i-extend din siya ng 2. Tapos ito, mag-i-extend din siya. So yung ginawa niya, dito siya nag-extend sa loob. Kaya para hindi na mag-extend, hindi na siya matrabaho, yun lang yung gagawin niya. So ayan, so
2 inch yung extension sa likuran ng swing arm. Tapos meron ding nagbigay sa akin ng crash guard. Yan, so pastor sa Baracayo Church of Christ ang nagbigay sa akin ito. So makalawang na to dati, pero niliha ko na lang siya tapos pininturahan ng black. Oh, ayan, so tapos naman dito naman siya sa horn. Yes, yeah, change na din natin ang horn kasi parang baby kasi yung ano niya, horn. Tapos ito din, naglagay tayo ng ilaw para hindi siya masyadong madilim sa daan. Naglagay din tayo ng windshield. Ayan. Para ganyan na talaga yung pormahan niya. Tapos guys, meron akong meron akong windshield bracket ng NMAX. Kaya yung ginawa ko, nilagay ko dito. Nilagay ko siya dito, tapos dati dito kasi yung lagayan nitong tawag nito, flasher natin, yung turning light flasher dito nakalagay. So yung ginawa natin is nilagay ko dito sa taas. So ginamit ko yung bracket ng NMAX, tapos dito ko din sa bracket ng NMAX nilagay itong windshield natin. So ito na yung pormahan ng ating motor, sa left side. Ayan. Ito naman yung nasa right side right side view. Ito naman sa harap niya. So yan lang muna guys sa video ito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung update ng ating or changes ng ating motor. Dito lang tayo, ito lang yung binili muna natin kasi ito lang yung kaya ng ating budget, hindi masyadong mahal yung monthly niya. Meron pala tayong additional, ayan, meron tayong sticker ng Harley Davidson motorcycle. So yan. So ayan guys, salamat sa panonood and sana na-inspire kayo na kumuha din ng motor na ito. God bless.